Wala ka talagang kwenta! Diing sigaw ni Jose sa kanyang pamangkin na si Jared. Agara naman lumuhod si Jared at humingi ng tawad. Hindi ko po sinasadya, Tiyo. Bakas ang takot sa mga mata ni Jared habang nanginginig siyang nagmamakaawa sa kanyang tiyuhin na wag na muli siyang saktan. Simula nang mamatay ang kanyang ama dahil sa sakit, naiwan na siya sa kanyang tiyuhin na si Jose. Si Jose na ang nagpalaki kay Jared simula nang namatay ang kanyang kapatid. Ngunit, hindi naging maganda ang trato kay Jared ng kanyang tiyuhin. Kulang na lamang ay gawin siyang alipin nito. Nagtiis si Jared sa poder ng kanyang tiyuhin dahil siya na lamang ang natitira niyang kamag-anak at wala na siyang iba pang mapupuntahan. Napakatanga mo! Galit na sambit ni Jose habang sinisipa ang kanyang pamangkin na halos umubo na ng dugo. Natigil lamang ang pananakit ni Jose kay Jared na sunduin siya ng kanyang mga kainuman. Nakahinga naman ng maluwag si Jared na makaalis na ang kanyang tiyuhin at naiyak na lamang sa isang sulok. Tinapos si Jared ang lahat ng kanyang gawain at kumuha ng gulay na kanyang tinanim sa kanilang hardin upang mayroon siyang kainin dahil wala namang iniwang pagkain ng kanyang tiyuhin. Matagal na siyang nagpaplano na lumayas ngunit wala siyang lakas ng loob dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nang matapos kumain si Jared ay nagtungo na siya sa kanyang trabaho. Napatigil siya sa paglalakad na makita niya ang mga estudyante na palabas ng eskwelahan. Hindi na siya nakapag-high school dahil namatay na ang kanyang ama at ayaw naman siya pag-aralin ng kanyang tiyuhin. Naiinggit siya sa mga kaedaran niya na may mga magulang na kaya silang pag-aralin. Alam ni Jared na hindi na matutupad ang pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral, pero alam niya sa kanyang sarili ay dapat niyang unahin ngayon ay makaipon ng pera at makaalis na sa poder ng kanyang tiyuhin. Dahil habang mas lalong tumatagal ay napapadalas ang pananakit ito sa kanya, lalo na kapag lasing ang kanyang tiyuhin. "Anong nangyari sa mukha mo?" tanong ni Aling Tess, ang amo ni Jared, na pinagtatabahuhan niya sa may palengke. Sinaktan ka na naman ba ng tiyuhin mo? Wala po ito. Pilit na nakangiting wika ng binata. Huwag mo na itanggi ang ginawa ng tiyuhin mo, Jared. Alam naman ng buong barangay natin kung paano katatuhin ng tiyuhin mo. Hayaan mo na. Huwag mo na lang siya patulan at iwasan mo na magtagpo ang landas ninyo kapag umuwi ka sa bahay niya. Wala naman po akong ginagawa, Aling Tess. Pero sobrang laki pa rin ang galit sa akin ng tiyo. Hindi naman ako naging pabigat sa kanya, lalo na at may trabaho naman po ako. Hindi ko maintindihan kung saan man nanggaling ang galit niya sa akin. Hayaan mo na lang siya. Pero kapag napag-isipan mo na umalis na sa inyo, alam mo na, always ka naman na welcome sa amin. Nakangiting saad ni Aling Tess sa binata. Ilang beses na inalukan ni Aling Tess si Jared nang matutuluyan, pero tinatanggihan niyo ng binata dahil ayaw niya na may madamay pa ang matanda sa kanyang problema. Kilala niya ang kanyang tiyuhin at sigurado siya na hindi ito titigil kapag hindi bumabalik si Jared sa kanyang poder at mapapahamak lamang ang matanda. Kaya mas minabuti pa ng tanggihan na lamang ni Jared ang alok nito kesa madamay pa siya sa kanyang problema. Pagkatapos kausapin ni Jared si Aling Tess, ay ginawa na niya ang kanyang trabaho. Matapos ang ilang oras, ay natapos na rin ang kanyang trabaho at umuwi na siya upang ipaghanda ang kanyang tiyuhin ng pagkain. Diretso na rin sa paghinga si Jared sa kanyang silid pagkatapos ang lahat ng kanyang gagawin at nilak niya ang kanyang pinto. Kinabukasan, narinig na lamang ni Jared na nagwawala ang kanyang tiyuhin dahil wala pang naihanda na agahan ng binata. Late na kasing nagising si Jared at hindi niya namalayan ng oras. Jared! Napakawalang kwento mo, talagang bata ka! Marahan na binuksan ni Jared ang kanyang pintuan at nang hampasin na siya ng kanyang tiyuhin ay tumakas siya. Tumakbo siya at hindi na tumingin pa sa direksyon ng kanyang tiyuhin
dahil alam niya sa oras na malatayan na naman siya ng kanyang tiyuhin ay hindi na naman siya titigil hanggat hindi siya sumusuka ng dugo. Nakarating si Jared sa plaza kung saan may nagaganap na outreach program. Nais niya na doon magtago hanggang sa kumalma ang utak ng kanyang tiyuhin dahil sigurado siya na hindi siya mahanap doon ng kanyang tiyuhin dahil sa dami ng tao. Marahan na nakihalubilo si Jared sa mga tao roon ay kumuha ng sopa sa pinapamigay niya dahil naramdaman na niya ang pagkalam ng kanyang sikmura. Habang kumakain si Jared ay napansin niya ang mga taong nakapalibot sa isang sulok. Dahil sa kanyang curiosity ay agad siyang tumayo upang tignan kung ano ang nangyayari roon. Tiyo, bakas sa mukha ni Jared ang pagkabigla nang makita na may sinasaktan ang kanyang tiyuhin na kamukha niya. Napansin lamang siya ng kanyang tiyuhin na may umawat na sa kanya. Paano? Sino? Mapapansin ang pagkagulat sa boses ni Jose na makita niya na maling tao pala ang kanyang binubugbog. Dinala ng barangay si Jose sa police station dahil nais ng head ng outreach program ay ipakulong siya dahil sa pananakit sa isa sa mga tauhan niya. Pinagmasdan mabuti ni Jared ang taong sinaktan ng kanyang tiyuhin at mapapansin na talagang magkamukha sila. Sorry, ako na ang humihingi ng tawad sa nagawa ng tiyuhin ko sa iyo. Ako dapat nasasaktan niya, hindi ikaw. Nadamay ka patuloy dahil napagkamalan ka niya. Halos maiyak-iyak na paghingi ng tawad ni Jared. Pakiramdam niya ay kasalanan niya kung bakit may nasaktan ng ibang tao. Imbes na siya ang nasaktan ng kanyang tiyuhin. Habang nag-uusap si Jared at George, ay biglang dumating ang nanay ni George. Bigla siyang kinabahan na makita si Jared dahil naramdaman niya ang lukso ng dugo nang makita ang binata. Ako nga pala si George at ito ang nanay ko na si Melissa. Pagpapakilala ni George sa kanyang sarili at sa kanyang ina. Halos matumba si Melissa na makita niya si Jared dahil magkamukhang ang dalawa. Tinanong ni Melissa kung sino ang tatay ni Jared. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang kutob. Ang binata ang kanyang isa pang anak na iniwan niya sa kanyang asawa. Marahang niyakap na mahigpit ni Melissa si Jared na agad naman na nagpakunot ang noo ng dalawa. Sinimulan ikwento ni Melissa ang love story niya ng dati niyang asawa na tatay ni Jared. Nay? Halos maiyak si Jared na makita niyang kanyang ina. Ilang beses na nagkwento ng kanyang ama noon, ang kanyang ina. Hindi niya labis maisip na magtatagpo pa muli ang kanilang mga landas. Dahil hindi niya alam kung saan niya hanapin ang kanyang ina at hindi niya alam ang itsura nito. Hindi mapigilan ni Jared na ikwento sa kanyang ina ang kanyang napagdaanan sa kamay na kanyang tiyuhin, ang sakit at hirap na kanyang kailangan danasin at tiisin. Hindi mapigilan ni Jared na maiyak sa bisig ng kanyang ina na kay tagal niyang hinintay na kanyang mayakap. Napagpasyahan ng kanyang ina na isama na si Jared sa kanya sa Maynila. Kaya kinuha na ng binata ang kanyang mga gamit sa bahay ng kanyang tiyuhin at hindi na nagpaalam pa rito. Halos naninibago si Jared sa kanyang bagong buhay. Lalo na ngayon lamang niya nalaman na mayroon pala siyang kapatid. Naging maayos ang pakikitungo sa kanya ni George. Kahit minsan ay hindi nagtagpo si George sa pinapakitang pagmamahal ng kanilang ina kay Jared. Lalo na at ilang taon din nawalay si Jared sa kanilang ina. Naikakwento din ng binata kay George kung gaano kabait ang kanilang ama at iniisip na sana buhay pa ito at sana kasama pa nila ngayon. Alam kong hindi naging maganda ang pinagdaanan mo sa kamay ng iyong tiyuhin. Hindi naging madali sa iyong lahat, pero masaya ako na sa wakas ay nagtagpo na rin ang mga landas natin. At sa wakas ay kasama ka na rin namin ni Ina. Masayang sambit ni George habang nakatingin sa kanyang kapatid. Ngumiti naman si Jared at sinabi, Alam ko na
Naninibago ka sa lahat dahil ngayon mo lang din nalaman na may kakambal ka. Pero masaya ako na tinanggap mo ko ng buong buo bilang kapatid mo kahit hindi tayo lumaki na magkasama. Bakit naman hindi kita tatanggapin? Ikakambal nga kita, di ba? Nagpatuloy mag-usap ang dalawa habang nasa tabi sila ng pool. Nagkaso ang nanay ni Jared laban sa kanyang tiyuhin. Hindi rin pinalagpas ng kanilang ina ang pananakit ni Jose sa may plaza noong nag-outreach program sila ni George. Si Jose na lamang ang natitirang kapatid ng kanilang ama, pero hindi nila nais palagpasin ang ginawang pagpapahirap at pananakit ito kay Jared. Pakiramdam ni Jared ay deserve ng kanyang tiyuhin na makulong. Minahal niya na parang tunay na ama ang kanyang tiyuhin, kaya masakit para sa kanya na makita itong makulong. Pero alam niya sa kanya sarili na dapat lamang ang nangyari sa kanya upang tuluyan niyang ma-realize ang mga maling ginawa nito sa kanya. Muling nag-aral si Jared dahil na rin sa kagustuhan niya mag-aral muli at pinilit siya ng kanyang ina at kapatid. Iyon ang isa sa matagal na gusto niyang gawin, ang muling makapag-aral, kaya hindi niya sasayangin ang pagkakataon na iyon. Makalipas ang ilang buwan ay dinalaw ni Jared ang kanyang tiyuhin nang hindi alam ng kanyang magulang. Nais niya malaman ang kalagayan ng kanyang tiyuhin dahil kahit malaki ang galit niya rito dahil sa pananakit ito sa kanya, ay minahal niya pa rin ang kanyang tiyuhin na parang kanyang tunay na ama. Ikaw lang pala, sinasabi na lang dalaw ko. Bakit ka pa nagpunta dito? Pagkatapos niyo akong ipakulong ng nanay mo, may lakas ka pa talagang loob na magpunta dito? Galit na tanong ng kanyang tiyuhin. Tiyo, bakit po ba kayo galit na galit sa akin? Hindi ko po maitindihan hanggang ngayon kung bakit ganito na lamang niyo ako itrato. Kung itrato niyo ako, parang hindi niyo ako kadugo. Wala naman po ako nagawang mali sa inyo Halos maiyak-iyak na sambit ni Jared dahil hanggang ngayon ay hindi niya alam kung bakit mainit ang dugo sa kanya ng kanyang tiyuhin at nais niya maintindihan kung bakit siya ganoon. Hindi ba sinasabi sa iyo ng iyong ina? Ano pong ibig sabihin? Pues, kung gusto mo talaga maintindihan kung bakit ganito na lamang ang trato ko sa iyo, ang dahilan at dapat mong sisihin ay ang tatay mo. Tuwing nakikita kita ay naaalala ko siya. Naalala ko ang pagtataksil nila sa akin ng iyong ina. Alam niya kung gaano ko kamahal si Melissa, pero inagaw niya pa rin sa akin. At kayong dalawa ni George ang naging bunga nun. Nagmakaawa ko sa kanya na bumalik siya sa akin at matatanggap ko kayo. Pero anong ginawa niya? Mas pinili pa rin niyang yung tatay ninyo na walang kwenta. Halos madurog ang puso ni Jared nang malaman niya ang katotohanan kung bakit sobrang galit ang kanyang tiyuhin sa kanya. Sapagkat ang kanyang tiyuhin at nanay ay magkasintahan pala noon. Ngunit na magkahiwalay ang dalawa ay pumasok sa eksena ang kanyang ama. Kahit gaanong pagmamakaawan ng kanyang tiyuhin ay hindi na nais pa siya balikan ng kanyang ina. Umuwi si Jared na nangihina pagkatapos malaman ang katotohanan. Tinanong niya ang kanyang ina sa katotohanan at hindi nito tinanggi. Nalaman ni Jared ang dahilan ng paghihiwalay ng kanyang magulang ay dahil nakita ng kanyang ama na magkatabi sa kama ang kanyang ina at tiyuhin. Pero setup lang pala yun ng kanyang tiyuhin upang paghiwalayin ang dalawa. Dahil umaasa siya na babalik sa kanya si Melissa. Nalaman ni Jared na alam na pala ni George ang buong pangyayari. Umiyak na lamang si Jared sa kanya silid dahil ang pagmamahal na nais niyang makuha sa kanyang tiyuhin ay hindi pala maibibigay dahil sa pagkakamali ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng mga nalaman ni Jared ay nalaman niya na humingi ng tawad ang kanyang ina kay Jose sa pagtataksil nito. Dahil doon, nagawa ni Jose na humingi ng tawad kay Jared sa lahat ng kanyang pananakit rito. Dahil na-realize niya na hindi kasalanan ng bata ang kasalanan ng mga magulang nito sa kanya noon.
Bandang huli, nagkapatawaran ang lahat at tinanggap muli nila Jared at George ang kanilang tiyuhin sa kanilang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!